Wala nang kawala si Alice Guo. Kasi dumidiskarte pa itong kampo ni Alice Guo. Ayaw dumalo dyan sa pagdinig na yan ng Senado ni Senator Risa Ontiveros. Sabi ng kanyang abogado, itatanong daw muna sa korte kung papayagan siyang dumalo dyan sa hearing na yan, sa Senate hearing na yan. Nagsalita na ang korte. Naku po, lagi, yari ka, yari ka ngayon. Alice Guo, wala kang kawala dyan. Sige, balikan niya yung kanyang kwento na siya ay ampun. Siya ay ipinanganak lang ng kanyang kasambahay at lumayas agad yung kanyang nanay. Yan yung kanyang kwento dyan. Balikan niya yung kwento niya na siya ay laki sa farm. Hindi siya nag-aral sa mga eskwelahan, kundi homeschooled siya. Yan, balikan niya yung mga kwento niya, yung mga kasinungalingan niya. Hindi siya makakalusot dahil ang korte na mismo ang nag-uutos, dumalo ka dyan sa hearing. Pinapayagan ka, wag mo nang idahilan na ipapaalam mo pa sa korte. Pinapayagan ka ng korte na dumalo ka dyan sa pagdinig ng Senado. Siyempre, alam din natin yan. Deserve din natin ka-coffee na malaman. Pero actually, puro kasinungalingan din naman nasasabihin dyan. Pero at least kahit magbuka siyang katatawa dyan, bilang consequence man lang sa kasinungalingan niya at pagpapahintulot dito sa mga illegal na gawain dyan sa kanyang munisipyo, no? Headline ng GMA News Online, Tarlac Court allows Alice Guo attend Senate inquiry. Sa abogado niya ha, wala na po kayong dahilan para magpaalam pa kuno sa korte kung papayagan ito. Pinayagan na po. The Tarlac Court, which ordered the arrest of Alice Guo on graft charges, has granted the Senate's request for her to appear in the continuation of the legislative investigation into the illegal Philippine offshore gaming operators of Pogo. Saan ka ba naman nakakita, di ba? Ito yung munisipyo niya. Yan yung munisipyo niya. Ilang kembot ka lang, ilang lakad ka lang, nadjadya na yung Pogo. Di ba? Tapos sila pa may-ari ng lote, tapos ididinay niya, wala siyang kinalaman dyan, hindi niya alam yung mga nangyayari dyan, napakaraming krimen na palang nangyayari dyan, wala siyang alam. Naku po, obvious na kasinungalingan at kailangan niyang managot. Kasi may mga taong involved pa dyan. Hindi lang si Harry Roque, may mas malalaking tao pa dyan na involved dito. Si Harry Roque, isa lang din yan sa mga taga-basbas, pero may isang ano pa rin yan, may nagkukuman pa rin dyan. Sino ba kasi nag-issue ng executive order na yan para mamayagpag yung mga Pogo na yan? O di ba, lumalabas din sa mga investigasyon. Yung kinikita dyan sa Pogo, ginamit pang reward doon sa tokhang ni Digong at ni Bato de la Rosa. Kaya naman pala, di ba? Kaya pala nagmamadali makaabot ng quota kasi may makukuhang reward eh. Senator Risa Ontiveros, the chairperson of the Senate committee that conducts the investigation, shared a copy of the order issued by Capas Tarlac Regional Trial Court Branch 109, presiding Judge Sara Vidania de los Santos. Given the critical importance of the ongoing inquiry in aid of legislation, the court grants the senator's request. Sabi po sa utos na yan ng korte. Wala nang dahilan ha, mga DDS. Ipagtanggol nyo pa si Alice Guo. Mas marunong pa kayo dyan. Basta, baka mas marunong ka pa rin dito sa sinasabi na ito ng korte. Baka ipagtanggol nyo pa rin yan si Guo. Wherefore, the accused, Alice Guo alias Guo Waping, is allowed to attend the scheduled public hearing mentioned above, provided that strict protocol be observed. The Tarlac Court likewise ordered the PNP Custodial Center to bring Guo to the Senate on Monday. Naku, medyo mainit-init yan ka-coffee. Sa Lunes na po yan para sa pagdinig ng Senado. Sa kasalukuyan ka-coffee, nakadetini yan dyan sa Campo Aguinaldo, tama no? Campo Aguinaldo sa PNP Custodial Center. Itong si Alice Guo. The Philippine National Police spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo, said, and I quote, the PNP will follow the court order with strict observance of security protocol as ordered by the court. Earlier today, Ontiveros wrote Vidania de los Santos as chairperson of the Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, asking the Tarlac Court to allow Guo to attend the continuation of the panel's investigation na nakaschedule po yan sa Lunes, September 9. Mukhang ano to ka-coffee, mukhang manonood tayo ng sine. Di ba? Nababasa ko nga online, may mga meme na online na parang mas inaabangan na ngayon ang mga Senate hearing at ang pagdinig sa House of Representatives than movies, no? Yung mga pelikula ka-coffee, mas gusto na rin ng mga tao ngayon na makinig ng Senate hearing. Lalo na ito, well-publicized at controversial ang topic, controversial itong mga involved dito sa pagdinig na yan. Nandiyan kaya si Harry Roque,
sa Lunes, sana inimbitahan nila yan. Ayan, magkikita na ulit sila ni Alice Guo. The request was made after the court issued a commitment order for Guo, who did not post bail, to be detained at the PNP Custodial Center dyan sa Camp Crame. Not Camp Aguinaldo Coffee, I stand corrected, Camp Crame po yan. Ontiveros insisted that Guo should have been turned over to the Senate after being processed by the National Bureau of Investigation and the Philippine National Police upon her arrival in the Philippines from Indonesia. The lawmaker also insisted that the Sandigan Bayan should handle the graft and corrupt charges against high-ranking officials like Guo. Actually, maraming kailangan sagutin itong si Guo. Kasi syempre, patunayan niya yung kanya sarili sa korte. Which is, yun ang magbibigay ng verdict. Kung dapat siya makulong, ano ba to, guilty ba siya dyan? Korte yan. Medyo kailangan niya ng maraming magagaling na abogado para ipagtanggol ang sarili niya. Diba? At sa pagdating naman siya sa Senado, sa House of Representatives, yung investigasyon naman yan, kailangan niyang sagutin yan para gumanda yung kanyang imahe. Nagigets niyo ako ka-coffee? Dalawang punto kasi yan eh. Yung purpose nitong investigasyon dyan sa Senado and ganoon din sa House of Representatives, ang purpose naman talaga ng investigasyon na yan in aid of legislation. Ibig sabihin, baka may mga ma-realize sila, may mga mapansin sila ng mga lapses sa existing laws natin o sa mga sitwasyon. May makikita sila na pwedeng gawing batas o policies para maiwasan yung isang specific situation. Yun ang sinasabi natin in aid of legislation dyan. Kakabit ng in aid of legislation investigation na yan, syempre mapapahiya siya. Kung nagsisinungaling siya, lalabas na nagsisinungaling siya. Mapapahiya siya sa buong mundo, sa buong Pilipinas o kung saan yan. Kasi naka-live stream yan. Yung hearing na yan, live na yan, naka-live stream. O syempre, sira ang imahe niya. Pero si Alice Guo, feeling ko wala na siyang pakialam sa imahe niya kasi sirang-sira na yan. Ang kailangan niyang mapanalunan itong hearing sa totoong korte dahil nila magbibigay ng judgment, ng verdict kung dapat siyang makulong o hindi. Regardless, kailangan tong imbestigahan para lumabas kung sino yung mga taong protector dito, bakit nagkaganyan yan. Pero may punto lang na sinasabi dito ni Senator Raffy Tulfo, ha? Huwag tayong masyadong nakakonsentrate kay Alice Guo. Tingnan natin yung sistema natin dito sa bansa. Bakit nakakuha ng birth certificate yan na naging daan para makakuha siya ng passport? May nanagot ba sa PSA? O bakit nakalabas yan? May pagkukulang ba on the part of the immigration? O ng Philippine Coast Guard o kung ano man yan? Diba? So, huwag masyadong focus kay Alice Guo. Tingnan natin yung mga byproduct ba ito o tawag niyan, yung mga kaakibat na mga sitwasyon na dapat tugunan. Huwag lang masyadong kay Alice Guo. Sige, tingnan natin ka-coffee kung ano mangyayari dyan sa hearing na yan sa Lunes. Ako, well attended dyan, definitely, itong hearing na yan dyan sa Lunes sa Senado. Ma'am Cecilia Peña, tama ka-coffee, nagiging interesado na ang marami sa hearing ng HOR at Senate, lalo na pag may mga tumataas na ang tone voice ng mga nagtatanong para sumagot ang mga resource person. Exactly, no? Sabi nga sign of maturity daw yan. Yung pag ang pinapanood mo ng mga hearing, political na yan, sign of maturity daw yan. Lalo na yung mga millennial, yung mga bata-bata ka-coffee, no? Once they start watching hearings, ayan, nagmamature na raw yan kasi indicator ng maturity yan, yung pag-antabay dito sa mga hearing. Sige. Roel Manuel, oy, di kasalanan ng PSA yan, local registry yan. In the case of Davao del Norte, kung saan libo-libo ka-coffee, yung na-issue na legitimate birth certificate na in-issue sa mga foreign nationals, yun, yung local registry ang may pananagutan dyan noon. Kasi, lalo na kung na-issue yan before 1990, before 2000, napakabilis lang, di ba? Hindi pa centralized yan eh. So, dapat may managot din dyan. Yan ang purpose ng hearing in aid of legislation. Baka kinakailangan magkaroon ng changes sa policy para hindi basta-basta nakakakuha ng birth certificate yan. O siya, sige. Anong say niyo dyan, ka-coffee? Happy viewing sa mga nakikinig sa atin sa Facebook, no? Mga nag-comment ngayon ko lang nakikita, no? Happy viewing po sa inyo. Yung mga opinion nyo, yung mga komento nyo, lagay dyan sa ating comment section, no? Para mabasa rin po ng iba nating mga ka-coffee. Kung nasa Facebook po kayo at di pa po kayo naka-follow sa ating Facebook page, pasuyin na lang ka-coffee. Please follow or like sa Facebook at kung nasa YouTube po kayo, ay click nyo lang ka-coffee ang ating subscribe dyan sa baba at hit nyo na rin po yung notification icon. O siya, sige. Ako ay magpapaalam muna sa inyo. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat kayo ka-coffee. Nasaan man po kayong panig
ng daigdig ko siya. Good night everyone at ang kapitayon. Bye-bye! See you again tomorrow.